was born for us all to live. God placed His throne on Him, and He reigns supreme. So celebrate the spirit of this holy day. Let it linger in our hearts, day after day, day after day. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. The glorious day to shout for joy. So come everyone, His presence enjoy. The world rejoices, let Him hear your praises. This is the day that the Lord has made. Come everyone, sing your praises. All the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember the Son was born for us all to live. In all the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember the Son was born for us all to live. God placed His throne on Him, and He reigns supreme. So celebrate the spirit of this holy day. Let it linger in our hearts, day after day, day after day. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. The glorious day to shout for joy. So come everyone, His presence enjoy. The world rejoices, let Him hear your praises. This is the day that the Lord has made. Come everyone, sing your praises. In all the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember a Son was born for us all to live. In all the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember a Son was born for us all to live. God placed His throne on Him, and He reigns supreme. So celebrate the spirit of this holy day. Let it linger in our hearts, day after day, day after day. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. The glorious day to shout for joy. So come everyone, His presence enjoy. The world rejoices, let Him hear your praises. This is the day that the Lord has made. Come everyone, sing your praises. In all the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember a Son was born for us all to live. In all the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember the Son was born for us all to live. In all the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember the Son was born for us all to live. Maligayang Pasko po sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo naroon, sa biyang sulok ng Pilipinas at ng mundo, sumainyo ang pagpapala ng Diyos sa Paskong ito. Nais po namin ipapatid sa inyo ang aming pasasalamat na kami makakabati sa inyo ng ganitong greetings. Kasama ko po dito ang aking pamilya at nais po namin ibahagi sa inyo ang pagpapala ng Diyos sa nagdaang taong ito at nanyahan kayo na gumamit din ng kanyang salita dahil po yun ang ating pangahawakan. So ito nga po, una kong tatawagin na aking sister wife, si Sister Cora, dahil sa po'y naging matagumpay din dahil sa iyong pangako sa kanya iyong tinupad. Sister Cora, ano ba ang inyong life verse nitong taong ito? Pabati muna ako. Merry Christmas to all Comfy family.
meron din po akong word sa John 10:16. Sabi dito, mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. At tunay nga po na ito po ang mga bunga ang aking mga anak. Mag-asawa po ni Bunny at ang kanyang anak na si Waki at ang aking panganay na anak na si Amapola. Thank you, Lord. Si Apple po ang apple of our eyes dahil nga po pangako siya sa amin ng ating Panginoon. Unang ibinigay, kaya apple of our eyes. At hindi lang po nakasama yung dalawa pa naming anak. Nasa Maynila po siya kasi dito po kami sa Lipa nag-record ng pagbating ito. Pero gayon pa man kami kumpleto dahil represented sila ng kanilang mami na sabi ay kamukhang-kamukha daw nila. So without further ado, Sister Apple, ano bang iyong pagbatit? Ano bang verse mo sa taon na ito? Una po, binabati ko kayo ng Merry Christmas, Comfy Family, at gusto ko pong i-share ang aking life verse, which is from Psalm 37:3-4. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and be safe. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Meron pa po akong isang life verse which is from 1 Thessalonians 5:16-18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Thank you, Lord. And by your faith, let all these promises of God ay sumaiyo, ngayon at magpakailanman. At tatawagin ko rin po ang aming lalaki, ang aming anak na si Bunny at ang kanyang sister wife, ang aming pong caregiver dito sa Lipa. Dito kami nag-i-stay sa maraming pagkakataon. Kasama po nila ang kanilang busong anak. Bunny, Joe, ano ba? Kumusta kayo dyan? Merry Christmas po sa inyong lahat. Kami po ay ni sister wife at ang aking bunso si Waki ay may life verse po sa Psalm 62 verse 5-7. I depend on God alone. I put my trust in Him. He alone protects and saves us. He is my defender. I shall never be defeated. My salvation and honor depend on God. He is my strong protector. He is my shelter. Amen. At kami po ang testigo sa katotohanan ng word na yon. Travel mercy, protection, provision, divine providence, araw-araw na paghahanap buhay, pagpunta sa mga prayer meeting, at sa araw-araw ding takbo ng buhay ng kanilang mga anak. Pero ito pong kanilang anak na ito na bunso, meron din po siyang word na binigay sa kanya ni Lord sa taong ito. At ito po ang kanyang sabi niya, panghahawakan niya at kiniklaim na niya ang katagumpayan. Brother Rocky, ano ba iyong verse for this 2025? Merry Christmas din po. Sa Psalms 1:1-3 po. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. Yan, amen. Thank you, Lord. Anak ha, yan ay verse din namin. Kahit kami ang buhay na patotoo na talagang tayo ay pagpapalain ng Diyos, hindi malalanta ang aming mga dahon. Ibig sabihin, hindi matutuyo, laging masigla, at anuman ang iyong gawin, anuman ang panalangin kay Lord, ikaw ay magtatagumpay dahil ang paniwala mo ay sa kanyang pangako sa atin. So thank you, Lord. Ako rin po ay humingi ng panibago at dagdag na ng word kay Lord sa taong ito. At bagamat ito'y pamilyar, ito po'y matagal ko naging panuntunan sa buhay, pinababalik po sa akin ni Lord yung sa Psalms 23, verse 1-6. Ito yung aking mabuting pastor. At tulad nga ng sabi dito, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan.
Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang aking gabay at sanggalang. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. Only goodness and love follow me all the days of my life. Yan po ang aking pinangahawakan at nagaganap sa aming mag-anak. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Ang awit ng mabuting pastor, awit 23, 1-6. Purihin ang ating Diyos. Sa Psalms 55, 10-12, ang sabi mo doon, ang iyong salita ay hindi babalik sa iyo na hindi magaganap ang mga ninais mo at iyong mga pangako. Kaya ngayon pa mga kapatid, tulad namin, aming pong pangarap, aming pong panalangin na kayon man ay merong panghawak ng salita ng Diyos upang ang buong 2025 at forevermore ay maging mapayapa, panatag at maunlad. Banal, lagi kong sinasabi, healthier, happier, and holier. Sa 3 John naman po natin makukuha yan. Kaya nga po mga kapatid, ang sabi doon sa aking unang verse, na ako'y maging pastor, na ako'y may pag-alinlangan, kung tatanggapin o hindi, sa John 15:16, ang sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. At hinirap ko kayo upang kayo humayo at magbunga at mananatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang manghingi nyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ano man ang hingin, mamumunga at ang katibayan po ay ang nagdaang maraming taon, itong taong 2024, at kami po'y nananalig na ang bungang ito'y mananatili. Sa katunayan, itong mismong Pasko nito ay talagang uulan po ng biyaya sa amin at sa inyong lahat. Kayo lang po ay mananalig. Sabay po kayo sa amin sa awitin bigay ni Lord sa ating lahat. Ito yung uulan ng biyaya sa Pasko. Kapatid, uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ihanda ang isip, pati na ang puso, akayin kay Kristo ang maraming tao. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung merong pag-ibig. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung merong pag-ibig. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Merry Christmas! Malamig ang simoy ng hangin, maganda ang mga bituin. Ito'y nagniningning
dinigdig, ito'y nagbabadya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pasalamatan, pasalamatan si Jesus. Pasalamatan natin si Jesus. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin siya. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin siya. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid. At Merry Christmas po sa inyo lahat. Sa mga kayo naroroon, ang ating ang araw, no, pagdiriwang ng Kapaskuhan ay naganap na. Ngayon, basahin ko muna po sa inyo itong sa Luke chapter 2, simula sa verse 8 hanggang 14. So nakalagay po dito, in the same region, there were some shepherds staying out in the fields and keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord suddenly stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terribly frightened. But the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people. For the day is the city of David. There has been born for you a Savior who is Christ the Lord. This will be a sign for you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." And suddenly there appeared with the angel a multitude of the heavenly hosts, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom He is pleased." Ito pong ating mensahe sa araw na ito, mga kapatid, ay yung tinatawag na the greatest message ever proclaimed. The greatest message. Halos taon-taon pinagdiriwang natin ang Kapaskuhan. Buong mundo pinagdiriwang ang Kapaskuhan at ngayon very visible na po. Makikita niyo po ang mga street lights, ang mga decorations. Nandiyan na rin po kaliwat kanan ang mga Christmas carol, parties, parang di na mapigilan. Of course, ang gift giving, lahat ng tao ay abalang-abala na po, no, dito sa mga regalong ito. Pero, ganun man ang pangyayari, ano nga bang kinalaman nito mga traditions nito kay Jesus Christ, lalo sa kanyang birth? Di po ba? At ang bawat tao, bawat bansa, buong mundo, ay far from perfect. Maraming struggle, maraming challenges, individually, collectively, na nagaganap. But the greatest message ever proclaimed, na kahit na ganun po ang nangyayari, ang pinaka-message pa rin ng Christmas ay timeless at hindi nagbabago. At yan po ang the birth of the only Son of God, and that is Jesus Christ Himself. Ano ba ang dala-dala ni Kristo? Di po ba? Minsan nasusway na rin po tayo na ano ba ang dala ng Panginoon? Ang dala niya ay apat. Ang dala po niya ay love, joy, peace, and hope. Yan po ang mensahe ng ng tinatawag nating Christmas. But anyway, ano nga ba itong pag-ibig na ito na sinasabi, no? So ang ating Panginoon, tinuruan niya tayo, dinemonstrate niya sa atin a revolutionary, selfless, and sacrificial love called agape. Ito pong agape, ito yung pinaka-highest form of love. Dahil dito po ay ipinamalas ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Kaya ang John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him will not perish but have eternal life." At ito pong message ng ating Panginoon, ito po ay more in giving, not in getting. At itong love na ito, sabi nga po nga, sacrificial ito, dahil sa
Well, yung ating mga pag-aaral, no? The doctrine of substitution, na kung di tayo pinalitan ng Panginoon, ay saan kaya po tayo mga kapatid, no? So salamat sa Panginoon na itong tinatawag na yung kaparusahan o judgment, ay kanyang kinuha po ito. Siya ang naging kapalit na sa kanya makikita kung ano ang nagawa ng kasalanan sa buhay ng tao. Kaya ang laki po ng pagpapasalamat natin sa ating Panginoong Yesus. At hindi lamang po yun, ang ating Panginoon, He is a good listener. Ayon po sa Psalm 34 verse 15, "The eyes of the Lord are toward the righteous, and His ears are open to their cry." Just imagine ang ating Panginoon, laging bukas ang kanyang pandinig o ang kanyang tenga, no, para pakinggan ang lahat ng ating pangangailangan. At the same time, itong pag-ibig na ito, na yung kanya tawag na encouragement, na hindi po humihinto itong encouragement na ito, na hanggang ngayon, Matthew 11:28, "Come to me or tired of carrying heavy loads, I will give you rest." It's an open invitation na kailangan lang natin gawin ay tanggapin. Pangalawa, He brought joy to the world. Na itong great joy na ito was the truth that the God who had seen far off had come to them in a human flesh. Yung dating supernatural naging natural. Yung infinite naging finite. Hindi lamang po yun, yung kanyang Diyos sa pagiging invisible, naging very, very visible sa atin. Kaya itong kagalakan pong ito, na dulot ng tinatawag ng ginawa ng Panginoon o birth ng Christ, ay nasa atin po yun, mga kapatid. Kaya dapat ipagpasalamat natin. Pangatlo, He brought peace in the world. Ang kapayapaan na sinasabi sa John 14:27, "Peace is what I leave to you, not as the world gives, do I give to you." So itong kapayapaan pong ito, mga kapatid, ay it's an inner peace na nanggagaling sa loob. Na hindi ito kailangan ng influence, outside influence para tayo magkaroon ng kapayapaan. Kundi kapayapaan na nasa loob, na kahit ano pa nangyayari, no? Kahit na ano pang ibato ng buhay sa atin o challenges, hindi po tayo matitinag. Dahil ang kapayapaang yan ay nasa atin, mga kapatid. Kaya nga, hindi sinasabi kapag itong peace na ito, ini-eliminate na yung conflict. Hindi po. Ang sinasabi niya, kahit nandyan yung conflict na yan, yung peace na yan ay accessible para sa ating lahat. Praise God. At ang pang-apat, He brought us hope. Itong pag-asang pong ito, found in the promises of God that has given us. Pag-asa na dun sa Deuteronomy chapter 7, verse 9, sabi po doon, that God will fulfill His promises sa 1,000 generations. Kaya nagkakaroon tayo ng pag-asa, no? Buhay na pag-asa, mga kapatid. Hindi ito pag-asang baka sakali. Hindi po. Buhay na pag-asa that God will fulfill His promise. Nandiyan yung freedom from the power of sin, the gift of eternal life, ang naging very possible sa atin ngayon through Jesus Christ, mga kapatid. Kaya nga, well, alam nyo, kaya nga itong paggunita, no, ng Kapaskuhan, ay ito po ang dala-dala niya. Huwag natin kakaligtaan, huwag tayong masway sa nangyayari na bagamat hindi po masama yung mga traditions na yan, gift-giving, yung Christmas carols, yung mga parties, di po pa, decorations, hindi po masama yan. Pero lagi natin tatandaan that the true message of Christmas, itong tinatawag, the greatest message ever proclaimed, na sinasabi dyan na ipinanganak ang isang sanggol, at ito ay magiging tagapagligtas, at hindi lamang po yung magdadala ng kagalakan, magdadala ng kapayapaan, magdadala ng pag-asa, at magdadala ng tunay na pag-ibig. Kaya mga kapatid, Merry, Merry Christmas. Magandang umaga po. Ngayong Pasko, wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaan
mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang saya sa buhay mo. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang saya sa buhay mo. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaan mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Kawikaan 17:22. Ganito po ang ating mapapakinggan. Ang taong masayahin, humahaba ang buhay. Ang taong malungkutin, unti-unting namamatay. Ang taong masayahin, humahaba ang buhay. Ang taong malungkutin, unti-unting namamatay. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaan mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaan mawala ang saya sa buhay mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko. Tayo ay magpuri, bigyang luwalhati ang tunay na hari. Pagkat sa kanyang pag-ibig, hindi nagmamaliway mananatili. Magbigay, maglaan, maghandog, magalay ng regalo't aginaldo, anumang bagay. Sa Pasko na ito, kay tagal inintay. Ang diwa nito ay pagmamahalan. Siya'y pinadala upang tayo ay magsaya, tubusin ang ating sala, panibagong buhay na. Siya'y pinadala
pinadala upang tayo ay magsaya. Tubusin ang ating sala, panibagong buhay na. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Magbigay, maglaan, maghandog, magalay ng regalo at aginaldo, anumang bagay. Sa Pasko na ito kay tagal hinintay, ang diwa nito ay pagmamahalan. Ang diwa nito ay pagbibigayan. Ang diwa nito ay Merry Christmas! Merry Christmas! Bati mo na kayo. Merry Christmas! Merry Christmas, mga kapatid! Yan. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Ang mensahe ng ating Kapaskuhan sa Isaiah chapter 9, verse 6. Nakasaad po dito. For to us a child is born. To us son is given. And the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Thank you, Lord. Napakaganda, mga kapatid, ng mensahe ng ating Kapaskuhan sa Isaiah chapter 9, verse 6. Lalo na yung sinasabi sa apat na bagay na sinabi nga, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Tunay, isa sa napakagandang katangian ng sanggol na pinanganak. Our God is a mighty God. No? Talagang siya ang makapangyarihang Diyos. God is sovereign. He is omnipotent, all-powerful God. Ganyan, mga kapatid, ang katangian ng sanggol na ipinanganak. Siya ang makapangyarihang Diyos. At tunay, sa maraming bagay ipinakita ng Diyos na siya talaga ang tunay na makapangyarihan Diyos. Unang-una, mga kapatid, His sovereignty, His quality as mighty is seen, nahahayag, seen in creation. Dito nga po sa Psalms chapter 8, mga kapatid, verse 2 and 3, nakasaad po doon, na ang lahat ng nilikha ng Panginoon, no, ay talaga nilikha niya sa pamagitan lamang ng kanyang daliri, mga kapatid. Talagang makapangyarihan niya, mga kapatid. He command by His word, by His mighty words, na magkaroon ng lahat ng bagay at nangyari ito. Ganon ka-powerful, ganon kapangyarihan ng ating Diyos. Talaga nahayag yan sa kanyang lahat ng mga nilikha. Sabi nga ng Psalms 19, po ba? That the heavens declare the glory of God. Tunay na ganyan ang kapangyarihan ng ng sanggol na ipinanganak. It was seen, manifested in His creation. Sabi ng Colossians 1:17, that all things were created through Him. Ang lahat ay nalikha sa pamamagitan ng ating Panginoon. Hindi lamang yon. Ang kanyang kapangyarihan ay tunay na nahayag sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Di po ba? Alam naman natin ang nagganap sa ating Panginoon, nung siya naging adult na, lumaki na, at nag-public ministry, hanggang siya ay talagang ma-crucify on the cross. At after siya ma-crucify, He died on the cross, but on the third day, He rose again. Ganyan ang kapangyarihan ng ating Diyos. Kahit ang kamatayan, ay hindi siya pwedeng pigilan. Di po ba? Sino pwedeng makagawa nun? Po ba? Sino bang kilala niyong powerful? When they died, kung sila'y namatay na, that's the end. Ngunit ang ating Panginoon sa Kristo, nung siya'y namatay, on the third day, siya ay muling nabuhay
Sabi nga po ng kanyang salita sa Psalm 77, verse 15, with your mighty arm, you redeem your people. Nung muling nabuhay ang Panginoon, mga kapatid, tayong lahat ay tinubos sa ating mga kasalanan. Pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Diyos. Sabi ng Epeso, Kabanata 1, talatang 11, at ang di masukat na kapangyarihan ng Diyos na kaloob niya sa atin, sa mga nananalig sa Kanya, ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. The same power, mga kapatid, na ginamit ng Diyos ng buhay si Jesus, the same power ang ibinigay niya sa mga taong nananalig, sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga tunay, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos ay taglay na rin natin sa mga taong nananalig sa Kanya. Kaya napakadakila, mga kapatid, no? Ganyan ang isang napaagad ng katangian ng sanggol na isinilang. Siya ang makapangyarihang Diyos. Ito po isang propesiya, mga kapatid, ni Prophet Isaiah. At ito po yung naganap 730 years ago na, mga kapatid, bago pa naganap ang kaganapan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Sa Luke chapter 2, verse 8 to 14, mga kapatid, sinasabi ron, yung fulfillment of Isaiah's prophecy na naganap, mga kapatid. Ipinanganak ang isang sanggol na napakaganda ng kaganapan, mga kapatid, doon. No, sabi nga, mga kapatid, isang gabi, nakita ng mga pastol na nagpakita sa kanila anghel, nagliliwanag, at sabi, huwag kayong matakot. May dala kami magandang balita. Ipinanganak na ang tagapagligtas. Ganoon na lang, mga kapatid, ang kagalakan, katuwaan ng mga shepherd. Nung narinig nila ang magandang balitang pinanganak na ang Mesiyas. At ang nangyari, mga kapatid, bumukas ang langit at nakita nila ang saklak-salaksang mga anghel, umaawit, nagpupuri sa Diyos. Sabi nga ng kanilang mga awitin, papuri sa Diyos at sa lupa ay kapayapaan. Ganyan, mga kapatid, ang naganap nung gabing pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya tunay, mga kapatid, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, it is real. Totoo nang naganap. It is a historical fact. Hindi po ito myth or legend. Hindi po ito katang-isip lamang, hindi. Ito po yung naganap, mga kapatid, sa panahon ni Caesar Augustus at ni Governor ng Syria na si Quirinius. Kaya tunay, mga kapatid, sa kanilang kapanahunan, nangyari ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinanganak, kaya nga nangalagang wonderful, mga kapatid, yung gabing yun. No? Wonderful night. Hindi po wonderful tonight, wonderful night. Meron tayong kantang Holy Night, hindi lang Holy Night, wonderful night, mga kapatid, ang naganap na sapagkat pinanganak ang ating Savior, ang Messiah, at ang ating Panginoon. Our Lord and Savior, the one who will rule and reign in our hearts. Kaya napaka-wonderful, mga kapatid, na naganap nung gabing yon na pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. At di lamang yun nga yung mga shepherd. Sila ang mga great witness, mga kapatid, sa kapanganakan ng Panginoon. Kaya nga from typical shepherd, nung kanilang na-witness, mga kapatid, ang sanggol, sila ay nagpuri sa Panginoon. They praise the Lord. They praise God. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, this season, as we celebrate, mga kapatid, this season, let us celebrate Christmas with Jesus. Dahil siya talaga, mga kapatid, ang dahilan kung bakit may Pasko. Purihin ang Panginoon. Kaya nga mga kaming buong pamilya, ang Nocum family, ay bumabate from our family to yours. We wish you a Merry Christmas.
we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas! Merry Christmas, mga kapatid! Thank you, Lord! God bless! Naaalala sa darating na Kapaskuhan, parol na may pailaw sa bawat tahanan. Regalo't Noche Buena ang pinagkakaabalahan. Ngunit ang diwa ng Pasko wag nating kalimutan. Sa Paskong darating, ang biyaya'y mapapasating. Pasko, Pasko, ang araw ay sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag ng pag-ibig na taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahalan, pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pasko, Pasko, ang araw na'y sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag na pag-ibig na taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahalan, pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pasko, Pasko, ang araw na'y sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag ng pag-ibig na taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahalan, pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na. O Jesus, ikaw ang tunay na. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na. O Jesus, ikaw ang tunay na. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. Good morning, Jesus! Merry Christmas! Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan, luwalhati sa
sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Maligayang Pasko sa ating lahat, pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Yan. Dito nga po sa Isaiah 9:6 sa Tagalog po, sapagkat isinilang ang isang sanggol ng lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yan, napakagandang mensahe ngayong Kapaskuhan mga kapatid, sapagkat dito nga po, makikita po natin yung 4 na bagay sa Isaiah 9:6. Yung unang-una po, yung salitang kahanga-hanga. Alam nyo, pagka sinabi natin kahanga-hanga, dito nga po sa Exodus 15 verse 11. Ang sabi po dito, ikaw Yahweh, sino ang Diyos na kagaya mo? Sa kabanalay dakila at kamangha-mangha, sa mga himalay di mapapantayan, sa kababalaghay di matutularan. Yan po ang sinasabi dito na siya po ay kahanga-hanga. Pangalawa, siya po ay counselor. Pag sinabi natin counselor, siya po ay tagapayo. Sabi po ay siya ay qualified na magbigay po sa atin ng payo. At sa buhay natin, di ba, alam naman po natin na ang Panginoong Sus, kapag siya po ang nagbigay ng payo, siguradong hindi ho tayo mapapahamak. At yung pangatlo, the mighty God, yung makapangyarihang Diyos. Ano po yung pagiging makapangyarihan niya? Sabi nga, siya po ay, ano ba ang tawag doon? Siya po ay mighty, strong. Sabi nga, doon nga po sa Hebrew 1 verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanpaman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Naku, napakamaliwanag mga kapatid. Siya po ang ating makapangyarihang Diyos. At ang pang-apat po, siya po yung ating walang hanggang Ama. Pagka sinabi nating walang hanggang Ama, Jesus is the Father of eternity. Yan, sabi nga, di ba yung mga ama po dito sa lupa, tayong mga tatay, tayo po ay hindi perfect. Pero yung pong ating Ama, ang ating Panginoong Hesus, sabi nga po siya ay ano ba ang tawag doon? Walang simula at wala rin katapusan. Ibig sabihin, yun ang ating Ama pinapakita. Sabi nga doon, ang buhay na walang hanggan, ito po ay akda sa atin ng Diyos. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Totoo po yan na pinapakita sa atin. At ang panghuli, ano po ang sabi diyan, yung salitang siya ay prinsipe ng kapayapaan. Ano naman po ang ibig sabihin niyan? Jesus is the peaceful Prince. Sabi nga, sa buhay natin, siya po yung ating Diyos na yung kapayapaan na ibinibigay sa atin. Sipi sa mundo po natin, ang daming ang daming makapagbibigay makapagtatanggal ng kapayapaan. Pero salamat po sa Panginoon, ngayong Kapaskuhang ito, pinapaalaala po sa atin ng Panginoon. Ito pong Isaiah 9:6, sabi nga dyan siya yung ating Diyos na nagbibigay ng lahat sa buhay natin. Kaya yung ating pang-araw-araw na buhay, mga kapatid, lalo na po ngayong Kapaskuhan, maging masaya tayo mga kapatid. Di ba? Hindi lang, siyempre po, minsan may mga tao na, ano ba ang sinasabi nila, pagka wala silang pambigay sa kanilang mga inaanak, parang nalulungkot. Pero salamat po kay Lord. At tayo, ipinoprovide po ni Lord lahat ng pangangailangan natin. Kaya tayo po ay nagiging masaya sapagkat ngayon nga pong Kapaskuhang ito mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, nasa Kanya po ang lahat. Siya yung ating Ama na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. Pasako po tayo sa pamamahala ng ating Panginoong Jesus upang sa ganon, ang pagpapala ay patuloy na dumali sa atin. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Maligayang Pasko sa ating lahat, pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Maligayang Pasko sa ating lahat, pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Merry Christmas sa ating lahat. God bless us all. Bawat tao'y nagsasaya, puno ng galak ang bawat isa. Simoy ng hangin kakaiba, nagsasabi, Pasko na. Bawat pamilya'y nagsasaya, sama-sama at nagkakaisa. Simoy ng hangin kakaiba, o kay saya, Pasko na. Tayo na, tayo'y magsaya, tayo na, magpuri sa Kanya, isinilang na ang tagapagligtas, si Jesus ang dahilan ng Pasko. Bawat tao'y nagsasaya, puno ng galak ang bawat isa. Simoy ng hangin kakaiba, nagsasabing Pasko na. Bawat pamilya'y nagsasaya, sama-sama at nagkakaisa. Simoy ng hangin kakaiba, o kay saya, Pasko na. Tayo na, tayo'y magsaya, tayo na, magpuri sa Kanya, isinilang na ang tagapagligtas, si Jesus ang dahilan ng Pasko. Nagbibigayan ng regalo, nagmamahal sa tuwing Pasko. Kapayapaan ang hatid nito, ang hiling ko ay laging Pasko. Tayo na, tayo'y magsaya, tayo na, magpuri sa Kanya, isinilang na ang tagapagligtas, si Jesus ang dahilan. Tayo na, tayo'y magsaya, tayo na, magpuri sa Kanya, isinilang na ang tagapagligtas,
Si Jesus ang dahilan, si Jesus ang dahilan, si Jesus ang dahilan ng Pasko. Maligayang Pasko, Comfy Family. Pasko na naman kapatid ko, pagkunita sa pagsilang ni Kristo. Pasko na naman kapatid ko, magmahalan, magbigayan tayo. Pasko na naman kapatid ko, pagkunita sa pagsilang ni Kristo. Pasko na naman kapatid ko, magmahalan, magbigayan tayo. Ngunit wag lamang po Pasko, gagawin ang lahat ng ito. Ugaliin natin kapatid ko, magmahalan magpakailanman. Ngunit wag lamang po Pasko, gagawin ang lahat ng ito. Ugaliin natin kapatid ko, magmahalan magpakailanman. Magmahalan magpakailanman, magmahalan magpakailanman. Praise the Lord. In behalf of Pangilinan family, Belmonte, Adun family, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Dito po sa unang Timoteo 2:3-4, sinasabi po, "This is good and pleasing God our Savior, who wants all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. There is only one God and one mediator between God and man. The man is no other than our Lord Jesus Christ." 1 Timothy 2:5. Kaya tandaan po natin mga kapatid, we are once again celebrating the birth of our Lord Jesus Christ, katuparan ng pangako sa atin ang kaligtasan ng mga tao. Ipinanganak ang Mesiyas, namatay at muling nabuhay, upang sa ganon, ang ating mga kasalanan ay mahugasan at muli tayong malayang makapasok sa banal na dako at natanggap natin ang kaligtasan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Said in John 14 verse 6, Jesus said to him, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." Dito po pinapakita kung sino ang tunay na Diyos. Ito yung tunay na bibigay buhay at pag-asa. Kaya tandaan natin ang kapangangakan ng ating Panginoon Hesus na siyang nagligtas sa buong mundo. Amen. Amen. Kaya yung, kung maalala natin yung awitin ng mami, di ba? Si Kristo lamang ang ating kaligtasan, wala nang iba, wala nang iba. Si Kristo lamang ang ating kaligtasan, wala nang iba, wala nang iba. Listen to this. Siya ang daan at ang katotohanan. Siya ang buhay at ang tanging pintuan. Ligtas ka sa Kanya, ligtas ka sa Kanya, ligtas ka sa Kanya, ligtas ka kay Jesus. Only Jesus. Walang Jesus plus sa ating kaligtasan. Si Kristo lamang ang ating
kaligtasan. Merry Christmas once again. Jesus, my Redeemer, my Lord and King, the Holy One of Israel. Jesus, wonderful Savior, my one and only coming King. Jesus, my Redeemer, my Lord and King, the Holy One of Israel. Jesus, wonderful Savior, my one and only coming King. Almighty God is He, eternal Father is His name. The child is born in Bethlehem. Emmanuel, God is with us. Messiah, the Holy One. Almighty God is He, eternal Father is His name. The child is born in Bethlehem. Emmanuel, God is with us. Messiah, the Holy One. Messiah, the Holy One. Messiah, the Holy Merry Christmas! Maligayang Pasko, Comfy Family! In behalf of Balangkit family, ang sabi po ng Isaiah 9:6, For unto us a child is born, unto us a son is given, in the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ihanda ang isip, pati na ang puso, akayin kay Kristo ang maraming tao. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Ahaha, 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 ahaha. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Uulan ng biyaya sa Pasko.
Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Si Divine. Vine, bati ka naman. Merry Christmas, Comfy Family! Sa lahat po ng youth, ng core, ng mga outreaches. Yan, Merry Christmas po sa inyong lahat and Asan ka ba? blessed Happy New Year. Merry Christmas, Comfy Comfy Family! Merry Christmas! And a Happy New Year to all Comfy Family. Amen. Sa North, sa East, sa West, sa South. Amen. Amen. Merry Christmas po, mga kapatid. With all that has been said about this Christmas, wag lang po nating kalimutan that the gift of God is what we celebrate most this Christmas, and that is Jesus. Ito po ay remembrance lamang po, mga kapatid, of God living among us through the person of Jesus Christ para po mapalapit tayong lahat kay Kristo. At hindi po simpleng bagay yun, mga kapatid. Napakaraming sacrifice, buhay ang kapalit, kaya po tayo nag-enjoy sa buhay natin ngayon. Yun lang po, let us remember that. Wag na wag mawawala during Christmas our thanksgiving to God because He came. And when He came, He changed everything for the better, for His glory. Amen. Let us celebrate Christmas with our Lord Jesus Christ, with our families and friends. Ano ha, mga kapatid? As the Word of God says in Isaiah 9:6, For unto us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name is called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, the Prince of Peace. Yan ang sineselebrate natin. The birth of our Lord Jesus Christ. Again, sa ating pag-uwi sa kanya-kanyang families, we are building a godly memories. Amen. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Have a blessed Christmas, Comfy Family. Amen. Yan. Happy birthday po sa ating mga kapatiran na nag-celebrate at nagse-celebrate today ng kanilang birthday. December 23 kay Sister Mel Orias, Sister Shane Sanyosa, Brother Gio Aquino, Sister Jan Yapyabin, Brother Romel Kalingasan, and happy anniversary kay Brother Larry and Sister Linda Gaberia. Oh! At December 24 naman po, happy birthday kay Brother Eman Besite, Sister Gonya Marasigan, Brother Rodel Andres, Brother Rodel, Sister Abigail Olaivar, and Siliona Aboyabor. Oh, birthday din ni Leona. Yes. And today, happy birthday, December 25, kay Sister Belen Alanggilan na nasa Italy, kay Sister Belen Butcher na nasa Canada, at kay MC Ko na nasa Qatar. Dubai. Dubai ba? O Qatar? Ayan. Happy birthday po, mga kapatid. Enjoy your day, and also because it's Christmas Day. God bless you all. Amen. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday
anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't figure. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Second Timothy 2